Good morning and welcome po sa ating channel. This is I Am Kanoy. Officially po, ang Kanoy po is based po kasi ako ay nakatira dito sa Canada and I am Pinoy. So, ang original na Kanoy talaga is yung anak ko kasi born and raised po siya dito. He was 10 years old and ang magulang niya is Filipino. So, kaya yun yung aking tinawag na pangalan na I Am Kanoy. Technically, I'm living here in Canada for more than 10 years na po. I was back in 2007. I was back in British Columbia. And after nung bago mag-pandemic, lumipat kami ng Alberta side. Today is 2 degrees Celsius. So may kalamigan po dito sa Canada, especially dito sa Alberta side. May mga pre and cons din po na tinatawag kasi iba, although na parehas na winter sa British Columbia and sa Calgary parehas dito sa Alberta, may difference po ang winter po nila. And especially ang oras po nila is, I believe is late po sila, ahead po kami ng 1 hour dito. Ang difference lang po nun 12 hours ang layo ng Alberta to British Columbia ha. Iyon yung doon sa kung saan ako nanggaling. Pero ang kaduluhan kasi ng British Columbia is yung golden. 3 hours lang yung dito. Pero ang time difference is 1 hour ahead ang Alberta side. Diba ang galing? Yan. So, nagsimula ako ditong video na to is because I'd like to have my own personal space and I would like to see kasi syempre ako tumatanda na personally, so gumawa ako ng channel ko para makita ko in the future ng aking anak na gumagawa rin ako ng mga ganitong videos. So, Happy New Year to all! Especially dyan sa Pilipinas, ano po. So, based po ako dito sa Alberta, Calgary. So, paano ba ako unang napunta dito? So, ako ay, kasi nung back in 2007, medyo madali pa ang ang pag-hire ng mga tao from Philippines going to Canada eh. So technically, when I got moved, when I got hired from Philippines, direct. Actually, ang nangyari is, nagkaroon ng opening dito sa Canada. I tried to apply, and then ang contract is just only for 3 months. And I have my full-time job. Maganda po na ako po ay nagtatrabaho po sa malaking company in Philippines. Yun po yung Lufthansa Technic Philippines. I was employed there for some time. And then nung nagkaroon ng opening dito, 3 months lang. Kaso dahil 3 months lang yun, yung mga kasabayan kong mga mekaniko, structure technician nung applyan niya, nung malaman nila 3 months, marami nag-back out. Yun yung back in 2007 kasi napaka-risky po talaga. After 3 months, wala ka na ulit na trabaho. So you have to go back. When I was back in 2007, I was still in Mechanic C. Kasi may category po ang pagiging mekaniko po ng eroplano. So ando dun po yung Mechanic A, which is the highest as a mechanic, and then Mechanic B, Mechanic C, and then Junior Mechanic, yun yung pinaka-lowest. So Mechanic C, sa may second to the bottom pa ako nung time na yon. Kaya yung thinking ko is, I think I have to go forward, make a step. Since na nandun pa naman ako, and then I was planning to, after nung 3 months, saka mag-apply na lang ulit ako ng trabaho. And then, ang nangyari naman pala dito, pagka dating ko dito sa Canada, nakapagtrabaho ko for 3 months, in-extend kami for another month, and then after 6 months, nagkaroon po kami ng parang hindi butuhan eh. Parang
ang tawag dito, let's say parang botohan kung sino mag-i-stay, sino yung may iwan at sino yung uuwi. Kasi may mga rumor na magkakaroon po ng application sa Pilipinas na pag nag-apply ka and then pagbalik mo sa Canada is magkakaroon ka ng permanent residence. Ang sa akin, ang system ay ang nanggaling sa akin is magstay na lang ako and take my chances. Yun po nangyari sa akin. So I take my chance after 6 months na 7 months, 8 hanggang totally na completed ko po yung 10 months period time. And that is already December. Kaya nung ako ay nakapag-usap sa opisina, sa HR, na banggit sa aming mga grupong naiwan is umuwi na muna and then pagbalik ng Pilipinas, pagbalik ulit ng Canada by I think that is January after Christmas is na kami direct hired. So yun yung aking naging option, yun yung aking naging way kung bakit ako nandito sa Canada. And in time being, nabit ko rin ng wife ko dito sa Canada. And then nabiyayaan po kami ng isang anak. Yan nga yung original Kanoy. Yung aking anak kasi siya ay na-born dito sa Canada and then ang parents niya is Filipino. Kaya I am Kanoy. And magandang experience kami ang nangyari dito. Nakabili kami ng aming own house. And actually the house that we are living right now is our second house. Kasi nung nakabili kami from British Columbia, nag-move kami dito sa Calgary side, which is the Alberta side. Na-ibenta namin yung bahay namin dito and then bumili kami dito. Kasi hindi na transfer, lumipat ako ng trabaho. Yun. Kaya we are here in Alberta, which is good na rin. Actually, blessing ang nangyari din sa akin yung pagkaka-hire ko dito sa trabaho dito. It's very nice to be here and I will tell you so much more at marami pa akong kwento dito, experience dito sa Canada. Ano bang mas magandang pagstayan? British Columbia is very nice, especially sa summer, pero merong ano din siya, mga downside ang British Columbia. Ang Calgary meron ding magandang dito, actually unusual ang weather namin ngayon dito kasi 2 degrees. So it's already January 1st and still we don't have snow yet. Nung tumungtong ang winter, December 21, normally before December, nung winter, bago pumasok yung winter, fall pa lang, dito, nag-i-snow na. Nag-snow siya recently, siguro mga 2 days, 3 days, and then yung snow medyo mataas, and then natunaw. Hanggang ngayon, wala pa till now na bumabagsak. So right now, nasa 2 degrees Celsius ako ngayon. Last year, ng ganitong time din, umaabot kami ng negative 30. Dito, talagang ang ating freezing point is 0 eh. So imagine yung negative 30, negative 40. So, yun yung sinasabi ko na yung weather namin dito na 2 degrees Celsius is very unusual kasi we are expecting a lot of snow. Pero ang forecast for the whole week, we don't have a single snow yet. And that was a great blessing kasi we are truly enjoying the weather. Kasi kapag winter dito, although no winter, may sun kami dito. Yan ang kagandahan na dito. Ang most sunniest place here in Canada is ang Calgary. Most sunniest yan. Yan yung mga And then marami pang iba. Pagdating sa housing, marami din difference from British Columbia sa Alberta side. And I will talk to so much more detail later on siguro ng mga susunod na aking videos. Pero I would like to greet everybody a happy New Year po to everybody, especially to my parents po. Happy New Year and sa aking mga kapatid. Sa aking kapatid na si Bless. Bye!